Bilyon-bilyon halaga ng di umano'y yaman ang detalyadong binulgar ni former Senator Antonio Trillanes sa pagdinig ng House Committee on Justice ngayong araw. Ayon kay Trillanes, 2016 nang may tumawag raw sa kanyang nagngangalang Joseph De Mesa na dati raw ay taga-suporta ni FPRRD. Pero bumitaw ito nang malamang may pagmamayari ang mag-amang Sara at Rodrigo Duterte na bank accounts na bilyones ang halaga. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong De Mesa ng mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng mga bank accounts sa pangalan ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Totoo nga talaga. Sa Bank of the... Totoo nga talaga mga kababayan yung mga sinasabi ni Trillanes na kapag ka nabuko ito, pag nabuksan ito, game changer yan. Yung mga DDS na supporter ni Sara, isa-isang lalagas yan. Philippine Islands, BPI, Julia Vargas Branch, sa Pasig. So ibig sabihin, totoo nga mga kababayan, sabi nga ni Trillanes, kung hindi totoo yung aligasyon ko kay Sara at kay Digong, mapapahiya ako. Pag binuksan yan at totoo, kayo na bahala. Kung kanino kay maniwala. In its branch. Ano na naman kaya ang sasabihin? Sa Banco de Oro, ano na naman kaya sasabihin mga kababayan ng mga DDS dito? Kwento pa rin ba kay Trillanes? Ano na naman kaya ang sasabihin ng mga DDS dito? Hindi totoo ang sinabi ni Trillanes? Gawang Trillanes? Script ni Trillanes na naman ba mga DDS? Utang ina nyo mga DDS Sana masusod kayo Tapos matapilok at mabagok para makalimutan ninyo na DDS kayo. Bank sa lungsod Mandaluyong. Umabot daw sa mahigit 2.4 billion pesos sa mga dumaan sa nasabing bank accounts. Tapos dito mga kababayan, sasabihin na naman to ng mga DDS, kasalanan ni BBM yan. Putang ina nyo, si Trillanes yung nandyan. Si BBM na naman ang may kasalanan. Putang ina ninyong lahat ng mga DDS. Nasabihin na naman niya, kasalanan ni Marcos yan. Bayad! Putang ina talaga Ang sarap ang pagbusalan yung mga nguso ng mga animal. Kung pwede nga lang kontrolin mo pag makita mo yung nag-post sa Facebook tas DDS, bulagin mo yung mata. Alam mo yung makita mo ng comment tas pagpunta mo sa profile niya, tusukin mo yung mata ng mabulag siya. Kung pwede nga lang tusukin yung mata sana may makaimbento dyan na isang cellphone. Pag nakita mo DDS nagbablog-vlog, tusukin mo yung mata. Diba? Sinabi rin ni Trillanes na nakakubra raw ang pamilya Duterte ng milyones mula sa isang drug lord na nagngangalang Samuel Uy. Umabot raw sa mahigit 23 million pesos ang kabuang natanggap ni Sara Duterte mula kay Uy. Diba? Si FPRD naman, tumanggap raw ng mahigit 15 million pesos. Si Baste Duterte, may mahigit 52 million pesos. Ang laki! Si Pulong, nakakuha rin daw kay Uy ng mahigit 38 million pesos. Paano si Hanilit? Paano si Hanilit at si Kitty Duterte? At Kitty Duterte ay nakakuha raw ng mahigit 53 million pesos. Diba si Hanilit? Bago pa sumalang sa Trillanes, may isiniwalat na ang Anti-Money Laundering Council. So ibig sabihin na una na ang AMLAC bago si Trillanes. Di nagtugma nga. Nagtugma si AMLAC at si Trillanes. Yan na. There are suspicious transactions and covert transactions. Diba? Suspicious transaction. Yan na yun. Yan na yun mga kababayan. Yung sinabing suspicious transaction, kaya sabihin ninyo, my God, I hate drugs. Ina mo, mabulok ka dyan sa kulungan, hayop ka. May my God, I hate drugs ka pang nalalamang hayop ka. May my God, I hate drugs ka pang nalalaman. Putang ina mo, kung makatanggap kayo dyan sa droga ni Sammy, dividendo, Mayroon pa kayong pa cheke-cheke. Putang ina nyo. Banat bay! Paano mo explain yan? Wag mong sabihin, AMLAC, binayaran na naman ni Marcos, tang ina nyo. Kayo yung bayad. Kayo yung bayad. Biruin nyo, buwan-buwan kayo nag-abroad. Mga hayop kayo. Wala naman kayong mga trabaho. In our system, database or record. At bago ito maungkat, sinubukan pa itong harangin ng ilang mambabatas. Under the Anti-Money Laundering Act of 2001, suspicious transaction reports and covert transaction reports are confidential and may only be disclosed upon order. Marcoleta, nakakasawa Kinontra ka. agad ni Akbayan Representative Chel Jokno sa dokumentong ipinakita ng AMLAC. Umabot sa mahigit 6.77 billion pesos
ang na-flag nila na suspicious and covert transactions ni VP Sara at ng asawang si Man Scarpio mula 2006 hanggang 2025. Kita Umalo niya. 630 ang covert transactions ng mag-asawang Duterte habang 33 ang may tuturing na suspicious transactions. 33 suspicious transaction. Sa 630 na transaction nila, yung 33 suspicious. Ano ba ibig sabihin ng suspicious? May mga pumapasok na milyon-milyon na galing sa isang tao na hindi naman konektado sa negosyo. Halimbawa, mag-deposit ka doon. Siyempre, pag nag-deposit ka sa bangko, di ba tatanungin ka ng bangko, Sir, saan ba to galing yung dineposit mo? Siyempre, kung galing sa negosyo, ma'am, kita po yan sa business nila. So, inunot yan ngayon ng bangko, kita sa business. Magkano po, sir? 30 million. Ganun yun. Ang problema, lagpas eh. Kasi di ba dapat bawat depositor is 500,000 to 1 million lang? Million, 30, 40, 60, 50. Suspicious talaga. Ang tanong ngayon, mahirap ba ipagtanggol? Mga DDS na nanonood sa akin, mahirap bang ipagtanggol? Tandaan nyo mga kababayan, may bangko din po ako. Ultimo nga mag-withdraw ako, putang ina. 1 milyon nga lang withdrawin mo, tatanungin ka na, para saan po ito? Pag wala kang dokumento, hindi mo makukuha. Kahit nga 500k, lagpas 500k na withdraw, halimbawa 600,000 withdrawin mo, tatanungin ka, asan po yung document mo, sir? Para saan po ito? Kung wala kang dokumento, i-aamlak ka nila, tanga. Ganon yun. Diba? Tatanungin ka eh. Saan po ito? Saan po ito galing? Paano po ito? 100,000 nga lang tatanungin ka ni. Maliban na lang kung money transfer ka, yung via online banking, pwede yun, hindi ka questionin. 'Di ba? Yung online banking. Pero yung mag-withdraw ka ng buo or mag-deposit ka ng buo, tatanungin, hahanapan ka ng documents eh. 'Di ba? Hahanapan ka ng documents. Biruin mo, 33 transaction, milyon-milyon yan. Kita mo yan? 500k report agad. Sa 500,000 na deposit nga lang kailangan meron kang dyan 500,000 deposit and withdraw, kailangan may dokumento ka. Katulad nito, mga kababayan, pakita ko sa inyo ha. Katulad nito. Meron akong binayaran na lupa. Ayan, 1.8 million. Alam nyo ba yung pag-deposit ko niyan, hulugan, tinatanong ako, sir, asan po yung documents? Ayun, nakasealed po yan sa attorney. Ayan, kita nyo? Nakanotaryo po yan. Kaya mahirap talaga, sa totoo lang mga kababayan. Kapag ganyan, kukwestiyonin ka ng bangko. Magbayad ka nga lang, halimbawa 100k. Kasi ito, hindi to cash ha, hulog-hulog ito. Hulog-hulugan ko to every month. Ito yung sa tindahan ko, na may tindahan na pero hindi pa bayad yung lupa. Diba nakakahiya? May tindahan na hindi pa bayad yung lupa. So ibig sabihin yung kinikita sa tindahan, yun na yung panghulog sa lupa. Buti nga pumayag yung may-ari, sa totoo lang. Diba? Buti nga pumayag yung may-ari. Tinayuan ko ng tindahan. Siyempre yung kinikita ko sa tindahan, yun din yung pambayad ko sa lupa. Diba? Yung iba, hindi papayag yun. Ay, lugi ako. Kumikita ka na sa lupa ko, hindi po pa binayaran. May ganyan kasi, diba? Yung iba, buti na lang mabait. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ultimo pagbayad ko dito, tatanungin ka, para saan po ito, sir? Tapos bibilangin mo yan hanggang sa halimbawa, yung 1.8 million na yon ay nabuo mo na. Pag nag-deposit ka ng another na hindi nakasali doon sa document, hanapan ka ng panibagong documents. Ganon kahigpit ang bangko. Ganon yun mga kababayan. Withdraw and deposit, kailangan may documents ka. Pati GCash may limit 50,000. Oo. Kung i-online banking mo naman yan, i-deposit mo sa bangko, may limit 250,000 lang ang limit per bank transfer. Minsan nga, ang alam ko, limit sa bank transfer yata 50,000 lang kung bagong open yung account mo. 'Di ba? Ganon kahigpit, 150k din sa PNB, need nila proof dito sa Hong Kong yung mag-remit ka. Ganon talaga ngayon kahigpit mga kababayan, pero which is, tama lang naman yun. 'Di ba? Para hindi maiwasan natin yung mga money laundering, 'di ba?
Ganon yun mga kababayan. Kaya magtaka ka. So ibig sabihin dito, nakalusot yung 33 transaction kasabwat nila ang bangko? Kasi bakit nakalusot ito? So ibig sabihin kasabwat nila ang bangko or merong documents pinakita pero kahina-hinala. 'Di ba? Kasi dito mga kababayan, hindi porket meron kang documents, no? Kailangan kasi diyan notaryado. Pag hindi notaryado, malalaman ng bangko yan kasi syempre 'di ba meron yung ginaganon tapos babakat siya sa ibabaw ng papel. Yung pinakita ko sa inyo yung official seal, kailangan ganun, mga kababayan. Kailangan may ganun. Kasi hindi po pwede magbigay ka lang ng papel. Tapos, ito na yun. Pwede ka naman magawa dyan. Typewriting mo lang. Oh. Ito na yung dokumento. Ito na yun. Kailangan kasi may official seal yan eh. Diba? Kailangan nakanotaryo yan. Oh. Kasi pag hindi yan ganun, ibig sabihin, mga kababayan, suspicious yun. Diba? Oh, kakilala nila mga manager sa bank kasi yung bank mismo ang nag-flag sa AMLAC. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, kasabwat nilang bangko. Hindi yung may-ari yung mga trabahante. Dry sale po yan, Sir Kento, diba? O, dry sale ang tawag dyan. Kailangan kasi may ganyan, mga kababayan. Hong Kong Shanghai Bank Corporation yata, HSBC. Hindi po. Hindi ako BPI po kami. O kasi mas maganda BPI eh. Your future begins here. Lagyan ng stampa and seal. Oo, totoo yun. Kaya tignan nyo mga kababayan, tama nga lahat ng sinabi ni Trillanes. Putang ina mga kababayan, grabe, no? Naku, biruin mo yung mga sinasabi ni Trillanes. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na Wait lang, Batay mga sa mga kababayan. nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenya, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Basti Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy. Patay! Na Totoo kilala rin nga! bilang Samuel Uy, gaya ng mga sumusunod. Totoo nga! On March 17, 2011, nakatanggap si Sara Duterte ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Noong 25 October 2011, nakatanggap muli si Sara Duterte ng kaparehas na amount na 7,440,846.07 Every 6 months. mula sa drug lord na si Sammy Uy. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012, nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount, 7,440,846.07. Ang total na tanggap ni Sara Duterte mula kay drug lord na Sammy Uy ay 22 Excuse me, million. Senator Trillanes, Yes. Sandali lang po, meron lang pong... Ayan po si Sammy Uy, kasama ni Martin Romualdez at ni Sara. Ayun din po si Sammy Uy, kasama ni Bongo at ni GB Ejercito. Ay hindi, si Alvarez pala, hindi si GB sorry. Si Alvarez at si Ang total po Bongo. na natanggap ni Ayan, Sara si Duterte Digong, si Sammy mula Uy. dun sa drug lord ni si Sammy Uy ay 22,322,538.21 Ayan, si Sammy Uy. habang mayor siya ng Davao City. Mr. Chair, very good po. We were just about to request po na i-flash sana sa screen. We were just about to request po sana to flash sa screen yung matrix pero ito naka-flash na po. Thank you. O tama lang naman. Nag-request si Congressman Sidenia na i-flash sa screen yung mga bank transfer, no? At yung mga amount at saka petsa. So naka-flash na sa screen. Grabe mga kababayan, no?
Diyos ko. Mga kababayan, lumabas na ang mga ebidensya. So, paano lusutan ni Sara yan ngayon? Yan ang tanong. O mga DDS, paano nyo i-explain yan? Sige, paki-explain. Hintayin ko yung explain ni Banatbay. Ano na naman ang palusot nila dito? Gawa-gawa na naman ni Trillanes? Ano na naman sabihin nito? Bayad ni Trillanes ang bangko? Utang ina nyo? Ano na naman ang lusot nila dito? Di ba nakakahiya? Sa Bisaya, makaulaw. Mahirap talaga ipagtanggol mga kababayan kung kayo mismo hindi nyo alam. Si Sara lang kasi nakakaalam dyan. Hindi natin alam. Diba? Hindi natin alam mga kababayan, baka bukas makalawa si Sara lumipad na ng Germany. Tugma at totoo ang ebidensya ni Trillanes. Oo nga, Ken, sabi nila gawa-gawa yan at bayad sila. Putang ina, kung bayad ang AMLAC, kung bayad ang bangko, putang ina. Ba't hindi kasuhan ni Sara ang AMLAC at bangko? Diba, Mamirian Suzuki? Sabi ko nga sa inyo kung ikaw, DDS ngayon, magalit ka pa sa akin? Magalit pa kayo sa akin kung bakit kayo minura? Magalit pa kayo sa akin kung bakit ako nagmura sa kanila? May rason. Kaya sabihin nyo, ang pangit ng lumabas sa bunganga mo. May rason kung ba't ako nagmura. Magtrabaho ka. 8 hours kang nakatayo kung sales lady ka. 8 hours kang nagjo-duty kung security ka. Tapos hindi mo pa alam kung may mang hold up dyan sa bangko, mabaril ka pa kung saan ka nag-security, sa tindahan ka ba, sa hardware ka ba, o sa bangko, or anong establishmento. 8 hours kang nag-duty bilang pulis, hindi mo alam, baka bukas pa, hindi ka na makauwi pagkahapon. Kasi baka may gerang mangyari, may barilan na mangyari, mabaril ka. Tapos magbabayad ka ng tax. Tapos ganyan na nakawin lang ni Sara. Matutuwa ka? Diba? Magtrabaho ka. Bilang crew sa Jollibee, Chowking, Mang Inasal, McDo, Kuya J, Saburi, 8 hours kang nakatayo, nagkuskus, nagkakaroon ng barikos yung binti mo kahit hindi ka buntis. Tapos kakaltasan ng SS Pag-ibig PhilHealth, tapos may tax. Tapos matutuwa ka? Si Sara, bilyon-bilyon ang pera, walang ginagawa. Nanakaw yung tax natin, hindi ka mapamura. Diba? Mga DDS, ano masasabi niyo dyan? Sasabihin niyo, kay Sara tayo, transaksyon ng bangko, nilihim niya, bilyon-bilyon ang laman, wala tayong alam. Diba? Kita nyo yan? Kaya pala sabi ni Sara, kung may makita kayong buhaya, marami sa Davao marunong magluto ng buhaya. Ngayon, naintindihan nyo na kung bakit ako nagbura. Naintindihan nyo na kung bakit ko sila binira. Diba? Continue. Thank you. Please proceed, Senator Trillanes. Si Rodrigo Duterte naman nakatanggap din ng 7,440,846.07. Utang ina. Parehas nung kay Sara Duterte. Lahat Mula kay sila. Sami Uy nung 22 October 2012. Nung 04 April 2013, muling nakatanggap ng pera si Rodrigo Roa Duterte ng 7,440,846.07 mula kay Sami Uy. Ang total na tanggap na Rodrigo Duterte ay 15,656,692.14. Ito po ay mga manager's checks mula kay Sami Uy. Kay Sebastian Duterte naman, noong 09 March 2011, nakatanggap si Baste Duterte ng 10,316,591.18 pesos mula. Kita nyo yan? Milyon-milyon tinanggap nila. Alam nyo kung kay PBBM ito nangyari, ganito, malaman ko may ganito si PBBM. Ura-urada din ako susuporta. Tigil. Tigil. Wala na.
Susuporta ka tapos may malaman-laman mo ganyan, ipaglaban mo siyang ganun, sisigaw mong ganun. Yeah, ipapalit mo yung buhay mo, baka bukas yung kalaban niya na binira mo, bigla kang ipabaril, ipapatay. Tapos malaman-laman mo yung pinagtanggol mo ganito, hindi na. Tapos agad. Period. Isang salita lang, never na. Period. 'Di ba? Ganun agad. Kung talagang may prinsipyo ka. Kung talagang may panindigan ka, pero kung mukha kang pera, tang ina ka, na DDS vlogger, manatili ka. Kasi yan lang na ang lusot ng DDS vlogger. Akusasyon pa lang yan. Hindi yan kaso. O yan ang sabihin nila, akusasyon pa lang yan, hindi yan kaso. Bakit convicted na ba? Ganyan agad, ha? Ganyan agad mga kababayan ang sasabihin ng mga DDS. Akusasyon pa lang yan. Hindi pa naman kaso. Parang kay Kibuloy noon, convicted na ba? Nakulong na ba? Oh, nung na-aresto, putang ina, nawala. Diba? Halos 12 ka araw sila doon nagwilga-wilga doon sa Luwasang Bonifacio. Diba? Continue. Isami Uy. Again, noong 25 October 2011, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng 10,316,592.68. Noong 23 April, Grabe no mga kababayan. Nagulat ba ang sambayan ng Pilipino? Nagulat ba ang buong Pilipinas na ganyan sila kagarapal? Ganyan sila kamagnanakaw? Ganyan sila kasinungaling? Grabe mga kababayan. Sila yung totoong tambaluslos. Yan, lakas ng loob nila magtawag tambaluslos. Tapos yung nagbansag na tambaluslos, kalaki-laki ng mansion dun sa taas. Kapitbahay ko lang dito. Ayun, sa taas, puntahan mo. Yung kalsada sa highway, gastos nun, DPWH. Pero pinagawa niyang kalsada, papunta dun sa mansion niya. O, ultimo nga anak niya, tinakwil siyang tatay si. Diba? Ultimo yung yung anak niya, Alvarez, diba? Tinakwil siya. Tambaluslos daw. Tambaluslos. Tangina. Mga mafia. Daig, alam niyo sa kakapanood ko ng movie, na short movie sa Facebook, parang nagtugma dito yung anak ka ng mafia boss, 'di ba? Ikaw si Nine Tattoo Dragon, 'di ba? May ganun si Linda Walker, yung mistress, kakapanood ko sa Facebook. Tangina, nagtugma. 2012, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng parehas na amount, 10,316,592.68 pesos. On 22 October 2012, nakatanggap muli si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng 591.18 pesos. Noong 10 April 2013, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng 10,316,591. So ibig sabihin, hindi lang pala BPI ang bangko nila kasi itong kay Basti, Security Bank to eh. Security Corporation, main branch, Davao. Security Bank. So 51,582,958.80 pesos, million ang natanggap ni Basti for 3 months. 3 times. 18 pesos. So ang total na natanggap ni Baste Duterte mula sa drug lord na si Sami Uy ay 51,582,958.80 pesos, all in manager's checks. Kay Pulong Duterte naman, 14 March 2011, marami tong kay Pulong mga kababayan. 1, 2, 3, 4. 4 na transaction tong kay Pulong, kay Basti 3 lang. No? So, yun ha. Naku, mga kababayan, grabe sila no. Grabe, tiba-tiba ang pamilya nila. Sinabi na ni di ba? Si Hanilet, si Basti, si Pulong, si Sara, si Digong, pati si Kitty, joint account ni Hanilet, nakatanggap sila ng 50 million.